Pero yun doon muna sa Angas, hirap din, tinago mo yung jowa. Oo naman. Gaano mo katagal ba tinago mo? Mga ilang linggo lang. Mga ilang linggo po. Nung napakilala ko naman na din siya sa manager ko. Kasi time po na yun, wala na po akong parents. So, yung manager ko na rin po talaga yung parang naging second mom ko. And ngayon, love na rin siya talaga ng manager ko. Since asawa ko na rin po siya. So, happy family na po. Napatunayan mo naman talaga. Opo naman, parang lahat naman po tayo kapag, di ba kapag puso na ang humatol, wow! Kapag dating sa pag-ibig naman talaga, parang lahat naman ipaglalaban natin. Yun yung mga challenges din na napatunayan nyo na tama yung decision. Opo naman. And ako naman siguro, kumbaga, masaya naman po ako. Masaya ako kasi syempre masaya yung family ko. Nandiyan si Silvio and Sylvia dahil kay Nonrel. So, wala naman na po ako mahihiling din. At doon naman sa brother, kamusta ngayon? Challenge pa rin yung pinagdadaan. Gaano kahaba yung pasensya mo? Hindi ko mabilang. Parang tao lang din naman ako. Napapagod din. Alam niyo yun. Tao lang din naman ako. Dumarating din yung punto na napapagod ako. So, parang ang talagang sinabi ko na lang sa sarili ko, wala naman din ibang magmamahal sa kapatid ko ng katulad ng ginawa ko, kundi kasi wala na po kami magulang. So, talagang ako na lang din po yung talagang iintindi sa kanya. And awa ng Diyos, unti-unti naman po naging maayos na yun. Yes. Actually, nasa rehab po siya ngayon. So, pinarehab? Nasa rehab po siya ngayon. Parang 1 year and 3 months na po. 1 year and 3 months. So, natutuwa naman din po ako sa recovery kasi ngayon nagkakasama ulit kami. After 5 days, bumabalik din po siya ulit sa rehab. And yun talaga yung pinagdasal ko eh. Alam niyo yun, parang pag wala ka na talagang maibibigay, minsan darating talaga sa buhay natin na isusuko mo na talaga lahat sa Panginoon. Di ba? So, hindi naman ako binigo ni Lord. Talagang naging maayos naman po yung kapatid ko sa ngayon. Pinarehab mo siya para man sa drugs? Yes po. Medyo, kasi parang hindi ko na siya kilala. Parang hindi na siya talaga yung kapatid ko. So doon ako natakot. Nung may nakita akong video, parang sabi ko sa sarili ko na ako pa rin yung gagawa ng paraan para maging maayos siya. And yun po, isa sa mga unang steps na ginawa ko, ipasok ko siya sa rehab. May kaibigan naman po ako may-ari ng rehabilitation. So hindi ako nahirapan. And gusto niya rin naman po. Kasi di ba ka ng Black Nazareno. So hanggang yung pinagdadasal mo? Opo naman. And yun din yung sabi ko sa kanya, hindi kami everyday magkasama kasi nandun pa rin siya hanggang ngayon. So sabi ko, alam ko namang hindi mahirap yung pinagdadaanan mo kasi may family siya, so hindi niya nakakasama yung anak niya at asawa niya. So sabi ko, may awa ang Diyos, basta tuloy-tuloy lang dasal. And alam ko naman na gusto mo magbago para sa sarili mo and sa family. Yun. Sana mapanood niya yung movie namin. Message talaga. Opo. Thank you. Angeline, ano na rin Christmas wish mo and any plans for Christmas? Actually, plano sa Christmas. Siguro, yung every year ko na rin na ginagawa, gusto ko lang na kompleto yung mga kamag-anak ko, yung family ko, of course, and yung sa side ni Nonrel. Kapag December 24 talaga, kami yung magkakasama sa bahay. Gusto ko, ako yung nag-prepare ng pagkain, ng handa namin. Yun lang, masaya-masaya na ako pag ganun yung celebration namin pag Christmas. Nagbago ba yung celebration ninyo since magkaanak kayo? Mas masaya, syempre. Mas magulo sa mas magulo sa bahay, mas maraming iligpitin, ganun. Pero masaya. Sila talaga yung nagiging dahilan bakit talagang happy yung home namin because of Sylvia and Silvio. Pero never pa kayo nag-celebrate outside the country? Or para na-plano? Hindi pa. Ang na-try namin, wala pa si Sylvia noon. Si Silvio pa lang yung anak namin ni Nonrel. Nag-Halloween kami sa US 2 years ago. Pero Christmas hindi pa. Parang kung magpaplano man, siguro for next year na. Kasi may mga trabaho din ako talaga this
this year, bago matapos ang taon. Angeline, dito talaga pinakita mo yung husay mo sa pag-arte. Ikaw ba, ano yung nararamdaman mo kapag natawag ka ng actress? Kinikilig ako. Kinikilig ako kapag sinasabi nila, hindi lang singer si Angeline, artista din. Ewan ko, nakakakilig yun. Alam nyo ba, sa totoo lang, dream ko kasi talaga na maging best actress. Dream ko talaga. Wala namang masama kung mangangarap tayo. Di ba sabi nga nila, kung mangangarap ka, lakihan mo na yung pangarap mo. And isa ako sa magpapatunay nun na ako as a singer, bilang nanggaling po sa mga contest dati, sa mga fiesta, talagang masasabi ko na natupad ko yung pangarap ko maging isang professional singer. And this time, hindi naman din ako titigil hanggat hindi ko naaabot yung dream ko bilang isang best actress. At saka, ewan ko, pag gumagawa po ako ng movie, katulad nito nabigyan na naman ako ng chance gumawa ng isang pelikula, ang Happy Homes ni Dayan Hilario. Parang, meron kasi pong nangyari sa akin, siguro matagal na. May isang director po na nagtanong sa akin, and sabi niya, Angeline, bukod sa pagiging professional singer, ano pa ba yung mga pangarap mo? And sabi ko po, sabi ko, gusto ko talaga, hindi man ngayon, alam kong mahirap, dream ko po talaga na maging best actress. Tapos tinawanan niya ako. Oh my God. Tinawanan niya ako. Nakakala nagbibiro ka. Hindi ko nga alam eh. Parang, ewan ko, siguro baka para sa kanya, joke yon bilang kilala niya ako na lagi akong nagpapatawa, di ba? Pero yun sinabi, kasi nung sinabi ko naman yun, talagang yung determinasyon ko naman nandoon, alam kong na nakita niya naman yun. And nung sinabi ko yun sa kanya, na dream ko po kasi talaga maging best actress, nung tumawa siya sa akin, okay naman. Pero ikaw ba, choosy ka ba pagdating sa pagpili ng pelikula o character? Medyo po. Kasi syempre, kung gagawa tayo ng pelikula, gusto ko naman yung may kabuluhan. Diba? Actually, sa ibang mga MMK na ginawa ko din before, talagang gusto ko yung mga story yung character na ipoportray ko, gusto ko talaga yung may kabuluhan po. And gusto ko talagang nakaka-relate ako. Kasi ang hirap naman nun kung hindi mo pa napagdaanan, di ba? Parang... Meron po ba kayong isa pang genre na gusto nyo magawa na hindi nyo pa po nagagawa? Sa pag-arte? Yes. Meron. Ano? Superhero. Maging superhero at saka siguro yung horror film. Yun yung dream ko. Parang gusto kong masubukan yung pagiging superhero kasi bilang si Angeline, alam mo yun, yung bilang isang babae, parang gusto kong mapakita din lalo sa mga nanay, 'di ba? Na kung gaano katapang ang mga nanay kasi minsan may nakikilala po akong mga nanay na katulad ko na feeling nila wala silang silbi kasi ang ginagawa lang nila sa bahay, naghahatid sa school ng mga anak nila everyday. So feeling nila wala silang silbi. Sabi ko hindi. Bilang nanay, makubuluhan ka talaga, 'di ba? Parang gusto ko sa film na 'yon kung sakaling matuloy yung pagiging superhero. Parang mapanood ng mga mamis na katulad ko kasi importante sila and makapagbigay inspirasyon po. How about musical? Nakagawa ka na ba before ng musical project? I mean, musical movie? Parang wala pa. Parang masaya din mo. Parang mahirap yun. Pagkasabayin mo yung pag-arte at pagkanta, pero challenging, syempre, why not? Kung kaya naman. And willing naman akong gawin kung kaya. Kung pero kailangan. Ano naman, ito, parang hindi naman mahigpit sa iyo yung asawa mo pagdating sa taping, sa shooting. Kasi ubos oras, and kids pa. Sa kissing scene. Oo, yung mga ganung mga love team. May mga limitation ba? Napag-uusapan naman po. And syempre bilang lalaki, di ba, parang normal naman po yun. Pero ina-explain ko naman sa kanya na pagdating sa trabaho, syempre kailangan niyang maintindihan. And for me naman kasi trabaho lang yun eh. So yun lang. Talagang ina-explain ko sa kanya kung ano man po yung mga dapat niyang malaman sa trabaho ko. Thank you. Pa-invite na lang viewers for... Dito ba, Bea? Yes. Okay.